and breath which thou hast given us. For thou art our shepherd, thou art our physician, thou art our governor, thou art our husbandman, thou art finally another God on earth. Sino ang sabi? Si Christopher Marcellus in oration addressing Pope Julius II. Ito po ay noong 1618 to sinabi. Noong 1685 naman, ito ang sinabi, to believe that our Lord God, the Pope, has not the power to decree as He is decreed, is to be deemed heretical. Pag hindi mo sinabi na ang Papa ay Diyos, ikaw ay heretic. It is quite certain that Pope have never disapproved or rejected this title, Lord God, the Pope. Sabi pa nila mga kapatid, those whom the Pope of Rome do separate, it is not a man that separates them, but God. For the Pope hold place on earth, not simply a man, but of the true God. Siya daw ay totoong Diyos. Sabi po yan sa aklat na Decretalis Domini Gregori po. Mahaba. The Pope takes the place of Jesus Christ on earth. By divine right, the Pope has supreme and full power and faith. So napakarami nilang mga unfounded claim. Hence, the Pope is crowned with triple crown. Yung triple crown niya mga kapatid. Diba? Triple crown niya. Ano ba ang represent nun? King of heaven, King of earth, King of hell. Hari siya sa langit, hari siya sa lupa, at hari siya sa impyerno. Moreover, the superiority in the power of the Roman Pontiff by no means pertains only to heavenly things, but also earthly things, into things under the earth, and even over the angels, whom he is greater than. The Pope is as it were God on earth. Grabe mga kapatid, ang kanilang mga kiniklaim. Ito ang napakasama mga kapatid. It is error to believe that if the Pope were a reprobate and an evil man, and consequently a member of the devil, he has no power over the faithful. It is error to believe that. Sabi doon. Kung ang Papa daw ay masamang tao, miyembro siya ng demonyo, at siya daw ay walang kapangyarihan na sa mga tao, yun daw ay maling pananampalataya. Even if the Pope were Satan incarnate, kahit pa ang Papa ay tahanan pa ng demonyo, we ought not to raise up our heads against him, but calmly lie down to rest on his bosom. He who rebels against our Father is condemned to death. For that which we do to him, we do to Christ. We honor Christ if we honor the Pope. We dishonor Christ if we dishonor the Pope. Grabe no, kahit pa sa tahanan pa ng demonyo, huwag tayo lalaban sa kanya. So ito yung mga kiniklaim niya na siya ay Diyos sa lupa. At isang araw sasabihin nila, mga anak ng Diyos, kapag ang bride ay umakyat na sa langit at si Satan ay lumuklok na sa kanya, dito sa templo, sa 3.5 years sa huling bahagi, sasabihin niya dito,
Worship me, I am God. At ano ang mangyayari? Maraming tao ang magugulat. Bakit dito siya nakapasok sa last 3.5 years? Bakit hindi dito sa una? Kasi may 2 prophets na nagbantay sa kanya. Di ba? Itong 2 prophets na ito ang nagpahirap sa Antikristo para hindi siya kaagad makaluklok sa templo. At sabi ng Biblia, after 3.5 years, ang 2 propeta ay mamatay. Papatayin sila ng Antikristo. At kapag sila ay napatay na ng Antikristo, saka pa lang ito makakapunta sa templo at luluklok sa templo at mula sa templo, sasabihin niya sa buong mundo, worship me, I am God. Marami ang magugulat, marami ang magtataka, marami ang hindi maniniwala. At marami ang kakalas at aayaw ay papatayin. Nakuha di ba mga kapatid? Pero huwag kayong mag-alala mga anak ng Diyos. Ang bride ay nasa langit na sa araw na yan. Ating palakpakan sa ating Panginoon. Hallelujah! Huwag kayong matakot! Kasi sa araw na yan, may rapture muna bago maganap ito. Sino ba ang makakaranas dito? Yung mga foolish virgin. Sino ba yung mga foolish virgin? Kayo na lang magsaliksik. Yung mga dinatnan ng Panginoon na may kapintasan sa kanyang pagbabalik. Yan ang mga foolish virgin. Nakuha niyo ba? Ngayon, kayo mismo ang mag-check up na yung sarili. Dahil kung ikaw ay maratnan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik na may kapintasan ka, ba't ka umasa ng rapture? Sapagkat sa rapture, ang ma-rapture lang, yung without blemish, without spot, without wrinkle, walang kapintasan o mga bagay na hindi nararapat. Siya ay purong salita. Purong salita, mga kapatid. Napakahirap, no? Ma-rapture, no? Purong salita ang ma-rapture, mga anak ng Diyos. Kaya nga kung ang mga matuwid ay bahagya na lang naligtas, saan pa kaya pupunta ang masama? Ang ating panahon, mga kapatid, ay napakaikli na. Napakaikli. At ang sabi ng Biblia, chapter 13 ng Book of Revelation muli, verse 12, at kanyang isinasagawa ang buong kapahamalaan ng unang hayop. Ang unang hayop ay demonic o ang Amerika, ganun din. Napaka-demonic na rin ngayon. Napaka-demonic din ngayon. At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. Dahil po sa impluensya ng mga leader ng mga Katoliko sa Amerika, ang buong mundo ay pinapasamba sa Romanism. Ang Amerika began to decay politically and religiously. Alam niyo ba sa Amerika dati, mga kapatid, bawat mga university doon ay itinayo sa pamamagitan ng Biblia. Bawat university sa Amerika, hindi yan nagsisimula ng klase na hindi muna nagbabasa ng Biblia at mananalangin. Pero ngayon, pinagbawal na yon sa mga college sa Amerika. Meron isang high school student na siya ay valedictorian, at dahil sa valedictorian, binigyan siya ng karangalan, at nung siya ay mag-speech, nagpasalamat siya sa karangalan ibinigay sa kanya. At kung di nagkakamali, binigyan pa siya ng scholar sa college. At kung siya magpasalamat at banggitin ang Diyos, salamat sa